When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you because they know you are difficult to break. Hello everyone, good morning. Time check po is 8:30 in the morning, 2:30 na ngayon sa Pilipinas. Tuesday na tayo, halfway na agad tayo ng October, ang bilis. 1 month and a half na lang Christmas na, ayan. Meron pala ako dito nakita na thumbnail, isa ito sa malapit na kaibigan ni Mrs. Yulo, kasi lagi ito nandun sa kanilang bahay, ito oh. Nakasubscribe ako sa kanya, si Benny Andaya YouTube channel. Ayan o, nakasubscribe ako. Ang latest vlog niya kasi, this was yesterday, dahil kay Chloe, Carlos tinatamad na mag-training. So, napanood ko siya pero hindi ko siya natapos. Pero yun nga yung mga kuro-kuro niya, yung mga opinion ni Benny Andaya na galing din lang sa kanya mga sources. Kasi sabi ko nga, malapit ito sa mga Yulo. Si Carlos Yulo daw ay parang tinatamad na at yun ang kanyang thumbnail. Si Chloe ang dahilan ng pagiging tamad ni Carlos daw sa training o mag-training. Kasi di ba, usap-usapan na he was moving to Japan kasi hindi lang usap-usapan, nandun to sa interview sa kanya bago siya mag-speech doon sa kanyang ambassadorship sa East-West Bank. Tinanong siya doon kung ano mga next plan niya. Yun nga, moving to Japan siya very soon. Kaya ang ginagawa nila ngayon is nag-i-enjoy muna sila magbakasyon ni Chloe San Jose sa iba't ibang lugar para siguro pag nag-training na siya sa Japan, wala na talaga, focus na siya. At base doon sa kay Benny Andaya dito sa kanyang pahayag o mga opinion na mukhang tinatamad na, sa palagay ko, para sa akin kahit sabihin pa natin walang conflict yung mag-iina, yung si Carlos tsaka si Mrs. Angelica. Para sa akin, suggestion ko lang, okay na rin lang na hindi na mag-training si Carlos Yulo para sa next Olympic 2028 kasi unang-una nandiyan na yung nakamit niya na yung tagumpay. Marami na siyang napanalunan ng mga milyones at investment. So kung contentment ang pag-uusapan, that's enough para sa akin, para lang sa akin. Kung contentment lang ang pag-uusapan o pagiging kontento, kung ano man yung mga natamasa kay ni Carlos Yulo na milyones at mga investment naman napakadami at ambassadorship, sponsorship, it's okay na. Kung kasi 24 na rin siya, at kapag nag-settle na kasi siya ng family, like kung ikakasal na siya kay Chloe next year, iba na kasi yung focus mo eh. Magiging magiging multitasking father ka na o multitasking Olympian. Kasi kailangan mo pagtuunan ang relasyon mo sa asawa mo. At kung magkaanak ka, mas lalo kang kailangan physically, emotionally. Dapat andyan ka nakasupport. Kung pagdating naman kasi sa edad, okay na 24 na siya. So, pwede na yan, 25 na siya next year. So, ideal age for to get married kasi na siya secured na siya. Kung tutuusin, secured na siya. Pag hindi lang, kung nasa wise spending lang silang dalawa, hindi mauubos ang milyones nila hanggang kahit magkaanak pa sila ng 2 o 3. Kasi palalaguin lang naman nila yan. Ang ito'y mga opinion galing sa akin kasi libre naman tayo magbigay ng mga opinion. Kayo, kung anong opinion nyo, i-comment nyo rin dyan sa comment section. Kasi kung katulad nito na
marami ka ng milyones na natanggap at hindi mo naman nililingon ang mga magulang mo. Kasi ang sabi mo, magpo-focus ka na lang sa pamilya mo, sa kay Chloe, sa magiging future family mo. So, make this money secured. Kaya dapat may financial literacy kayong inaatinan ng mga seminars para maayos yung pag-spend ng pera at hindi siya maubos agad. Pero kung travel, unlimited travel, ang luho, hindi, it would not be enough. Kaya kailangan mo talaga kailangan mo ulit mag-compete para sa ipon mo ulit. Pero kung kontento ka na dito sa buhay mo na ito na marami na yan, kung tutuusin ipapalago mo na lang, hindi mo na kailangan magpakahirap sa training. Katulad niyan kung tinatamad ka na kasi ito yung kapusukan ng kanilang pag-iibigan ngayon kasi bata pa sila, 22 si girl, 24 siya. So ito talaga yung mataas yung kanilang kapusukan dito. Kaya possible inseparable sila talaga. Paano na nag-invest na sila talaga ng pagmamahalan, nagsama na sila sa isang bahay. Darating ang panahon na magte-training si Carlos kasi not all the time nandoon si Chloe, i-allow siya doon, ay magkakaroon to ng conflict, you know? Kasi maghahanap na ito si Chloe San Jose ng attention, which is ito ngayon ibinuhos ni Carlos Yulo yung attention sa kanya dahil nagsasama na sila sa condo diyan sa Taguig. So, it means na itong pagbabanding nila ngayon, inseparable talaga sila. Hahanap-hanapin ito ni Chloe. At ito yung medyo nakakakaba pagdating ng panahon na magte-training na si Carlos at magkulang lang si Carlos ng atensyon ng kaunti, like tumawag na hindi masagot at hinahanap-hanap ni Chloe yung banding na kanilang nagawa before training. Diyan na magti-trigger yung conflict nilang dalawa, yung misunderstanding hanggang sa ito yung magiging mitya ng paglala ng kanilang relasyon. I hope it will not happen, pero kung talagang total pinanindigan naman niya na si Chloe, dinisregard niya na yung kanyang pamilya. So magsama na sila, be contented kung ano mang meron sila ngayon dahil hindi din pabata si Carlos do sa Olympics sa Olympics rules, wala namang edad na pinipili kasi nag-research ako sa Google at ito yung sinagot sa atin. So there is no specific age limit to participate in the Olympics according to the International Olympic Committee official noong August 11, 2024. So since wala namang limit, pero syempre kahit kasi walang age limit, iba na kasi yung flexibility ng ating katawan kapag nagkakaedad na, kapag nag-gain ng weight, kapag aside from this factor, kapag meron ka ng ibang kinabibisihan like relationship, si Chloe pa naman selosa, di ba? Gusto niya yung full attention. Ayaw nga niya pauwiin yung Olympian natin sa magulang kasi di ba paulit-ulit natin sinasabi, nag-a-attempt si Chloe San Jose ng pananakit sa sarili niya once na umuwi si Carlos sa pamilya. So ibig sabihin, self-centered siya. Ayaw niya na may kahati siya sa atensyon kay Carlos. Kaya nga yung sinabi ni Mrs. Angelica na napansin niya na para bang inaagawan na sila ng anak. Parang ano bang statement na sinabi ni Mrs. Angelica? Inilalayo ni Chloe San Jose ang anak nila sa kanila. Which is, yun na nga talaga ang nangyari. Inilalayo niya kasi kung hindi mo inilalayo yung karelasyon mo sa magulang nila, bakit ka magpaplanong manakit sa sarili mo? So isa lang ang ibig sabihin nun, ayaw mo nang may kahati ka. Kahati ka sa pagmamahal o may kahati ka sa financial o sa wealth o sa fame ni Carlos o whatever. Kasi siya talaga lumabas talaga ang totoo eh. Siya ang nagtatamasa ng lahat ng fame. Nag-guest siya sa ASAP dahil kay Carlos. Yung sa
Urban Smile, naging ambassador silang dalawa dahil kay Carlos. What else? Yung may endorsement siyang mga yung sa skincare, 'di ba? Lumitaw yung pangalan niya because of Carlos. So ibig lang sabihin na ayaw niya talagang may kahati siya sa kasikatan. Siya lang talaga ang gustong yung limelight ay dapat siya lang, hindi na mapunta sa magulang, sa mga kapatid ni Carlos, siya lang. So yun ang inaano dito ni Benny Andaya. Benny Andaya is a very good friend of Mrs. Angelica na tinatamad na nga si Carlos. Totoo yan, kung meron kang mga threat sa buhay mo, like kung may threat si Chloe San Jose sa buhay niya na magiging dahilan ng kanyang ng kanyang sarili ay si Carlos, maano si Carlos laki siya sa pangaral. Laki siya kasi di ba pag nagsalita nga siya, malumanay siya. Talagang puspusan yung pangaral ng kanyang mga magulang. Kaya lang na na brainwash ni Chloe San Jose dahil nga humiwalay sa magulang. Kumbaga nagkaroon ng pagkakataon na mawala si Carlos sa poder ng pamilya dahil doon sa training at si Chloe lang ang bukod tanging nakakapunta. Doon na niya piniga ng husto yung isipan ni Carlos para gayahin siya. Kung ano ang ginawa niya doon sa nanay niya, sa biological mom, ay katulad din ni Carlos, ay kailangan gayahin din ni Carlos. Kasi ang pinoportray ni Golden Girl sa guesting is fight for yourself. Kapag wala na silang makuha sa'yo, kapag wala na silang kailangan na makukuha sa'yo, hindi sila mag-i-stay sa'yo. So yun ang kanyang yun ang problem kapag tinamad na nga talaga si Carlos Yulo at ayaw dahil mag-iiba na talaga. Ngayong nagsama na sila talaga sa condo, for sure may nabuo na yan silang mga nandyan na meron ng test and trial sa relationship nila na kung saan sila mahina, saan ang dapat nila pag i-work out para hindi sila para hindi masira yung relasyon. Pero kasi wala naman kasi perfect relationship sa mag-boyfriend at girlfriend kahit nga mag-asawa. May papel na kayo pinanghahawakan as husband and wife. Still, andun pa rin talaga yung maraming pagsubok sa buhay. So, alam mo, ang napakagandang example ngayon sa lipunan, ito. Si Julius Manalo. After 31 years, grabe yung iyak ko dito kahapon kaya hindi ako nakapag-vlog dahil mugto yung mata ko. Pinanood ko ng paulit-ulit itong tagpo nila ng kanyang Korean mother. Sobrang napaka-inspiring ni Mr. Julius magkwento, no? After 31 years na hindi niya nakita yung nanay niya. Napaka ng kwento. Ito yung dapat imodelo sa lipunan na hindi nagtatanim ng galit sa mga magulang sa kabila ng kanilang pagkukulang sa kanilang anak. What is this? Chloe Angeli San Jose, what do you mean generational course? Baka ikaw ang mag-uumpisa ng generational course sa sa image nyo ni Kaloy. You didn't listen to your mom. Here and we are enterprise. It won't you won't listen to anyone. Hindi ako nagsasayang ng oras. Hindi ako magsasayang ng oras ko dahil per hour dito. Pero to give people naman ang Aussie side kasi walang nagsasalita from here. I have physically seen ang paghihirap ng nanay mo para mapapunta ka dito.
todo kayod ang ina mo at ang ina mo at ang tuwa at abot pasasalamat kay Lord. Noong yung buntong hininga niya, noong na-approve ang visa mo at walang hinangad kundi bumuti ang buhay dito. Pero anong sinukli mo? Hindi ako nagtataka na gagawin mo sa ibang tao dahil mismong nanay mo gusto mong ipakulong dito. Dinimanda mo dahil sinasabihan ka at pinapangaralan ka kung paano maging dalagita. Pero sadyang suwail ka. Talent mo ang maging influencer. Bad influence lang ang ngalang for the youth. Imagine, ayain ang minor de edad sa bar kasi boring ka daw. Buhay pag nasa bahay. Boring ka daw pag nasa bahay lang. As parents, pilit naming nilalayo sa mga anak namin na pinanganak at lumaki dito. As parent, pilit naming nilalayo sa iyo ang mga anak namin na pinalaki at lumaki dito. Sinong ina ang may gustong makasamang anak na ganyang patakaran sa buhay? Ayan, from Jane Garcia. Grabe, no? Grabe talaga pala ito si Chloe. Hindi talaga siya magandang impluwensya. Kahit mismo itong nasa Australia nagsalita na tungkol sa totoong pag-uugali ni Chloe San Jose. Yung siya lang talaga ang may gustong masunod. Konting galit lang, konting pangaral lang ng pamilya o ng mga magulang. Nako, DSWD agad, bibidyohan agad, human rights agad. Kaya masyadong abusado kasi grabe ang pag-protect din itong mga social services sa mga bata. Unlike nung panahon ko, grabe ang natikman ko, sobra. Yung ratan, yung uway na tinatawag, ilang palo ang naranasan ko niyan. Walis ting-ting, luhod sa asin, luhod sa palay, luhod sa mais, na giniling. Sobrang sakit na naka-squat ka pa, nakadipa yung kamay mo. Pero ni minsan sa buhay ko, never akong nanagot sa mga nagpalaki sa akin dahil ang naiintindihan ko, isa yan sa mga disiplina nila para sa akin, para lumaki ako ng maayos. Kaming magkakapatid, hindi lang ako nakatikim ng palo, lahat kami. Dahil yun ay parte ng paglaki mo na dapat ihubog ka ng mga magulang mo sa maayos na buhay. Sobra-sobra dahil grabe talaga yung paluan noon. Dadapa ka talaga at papaluin talaga yung puwet mo ng hanggang gusto nila. Hanggat di ka naiyak, di ka talaga tatantanan. Yun ang mga naranasan ko. Pero ni minsan sa buhay ko, hindi ako nanumbat, hindi ako nanagot-sagot. Pero ngayon, napaka-aarte ng mga henerasyon ninyo. Pangaralan lang kayo ng salita, sasabihin nyo ng domestic violence. Katulad nitong pinahiya ni Chloe San Jose ang nanay niya sa show na abuso siya ng domestic violence. Grabe, no? Kaya agree ako sa statement ni Tito Boy na hanggat hindi nagkakaayos ang mag-inang Carlos and Angelica, wala siyang interest mag-invite sa fast talk. Dahil kung meron man siyang pagbibigyan man siya ng pagkakataon na ma-interview si Carlos at saka si Carlos Yulo, ayaw niya ni si Chloe San Jose ang kasama. Gusto niya si Mrs. Angelica. See? Ganon ang magandang show. Yung hindi ka bias. Yung hindi mapapahiya ang kabilaang kampo dahil dalawa sila nandyan. And I salute for that to Tito Boy. Dahil hindi siya nagpadala sa kasikatan ng
dalawang ito. Hindi siya nag-una-una na i-accommodate agad. Wala namang aral na mapupulot dito sa dalawang to, kundi pagsisinungaling lang. At panghuli na lang guys, ito ang yung Carlos noon, bago sa buhay niya si Chloe, at ang Carlos ngayon na nandyan na si Chloe. Yung mama ko nung pag-uwi ko po, sinabi niya po sa akin na susuportahan ka naman namin kahit sa anong desisyon mo. Sabi niya, ikaw ang bahala. Kung mag-quit ka or hindi, nakasupport kami sa'yo. Kay mama and papa, maraming salamat talaga sa pagsuporta sa akin. And sa mga kapatid ko, hindi nila kami pinapabayaan. Binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako na kahit matalo manalo, nandyan sila. Kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako nanalo sa World Championships, pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo. Di ba? So, diyan pa lang isang sampal yan sa kanya dahil kita mo kung sino yung mga na-recognize niya nung manalo-matalo. It's his parent. Pero ngayon na nanalo na siya at nag-uwi ng mga milyones, sino lang ang kanyang na-recognize? Si Miss Cynthia, yung kanyang partner. Of course, si God. Sabi niya, si God primero. Pero itong mga taong, mga magulang niya, hindi niya na mabanggit-banggit. Parang takot na takot siya banggitin o hiyang-hiya siya sa magulang niya banggitin. Di ba? Hay, nako, sana si Miss Cynthia na lang naging nanay mo at si Chloe na lang ang naging, naging tiyahin mo. Dahil yun naman ang nire-recognize mo. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood, sa mga video. Miss Aussie, thank you. At sa lahat po ng mga viewers. Maraming salamat po. Bye for now.